Ayan, hello po mga kapambihira, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. At ngayon po mga kapambihira, reaction video lang po tayo ngayon. Recorded video po ito. Magre-reaction lang po ako dito sa segment na to. Ito po ay live nila 3 months ago mga kapambihira. 3 months ago, meron pala po silang binabasang script dito. Na nung time na si Dave ay nagbabasa ng script, kine-question nila. Pero si June, nung nagbasa ng script, walang question. So, hindi ko matandaan kung nareaksyonan ko na rin 'to or nadaanan na rin natin, baka nalaktawan po natin ito dun sa ating mga paghihimay-himay ng mga live nila mga kapambira. Gusto ko po 'tong balikan kung nadaanan ko na 'to dati pero hindi ko talaga matandaan na nadaanan na po natin 'to. Baka nalaktawan po natin 'yan, itong live na 'to. So, gusto ko po 'tong pagtuunan natin ng pansin kasi may sinasabi po dito si Jun, mga kapambihira. Mensahe daw po pala niya 'to kay Dave, o 'to pakinggan po natin. So yan, mukhang okay naman, thumbs up. So, last night tayo po ay nag-live at nagbigay po tayo ng mabigat po na warning na kung hindi po nila ipapakita ang Kuya Dave, meron pong mangyayaring hindi ko magugustuhan. Nako. Yung about sa Kabilang kidnapping. kampo talaga yun. Oo. At nabigyan ho ng pagkakataon na makapag-usap ang Kuya Poren at si Kuya Dave. Okay. Pero bago po yun, magkaroon lang po muna tayo ng recap or para bang ano muna sa mga kaka-open lang ng YouTube o ngayon nyo lang po nalaman ito pong kasalukuyan na problema ay bigyan lang po namin kayo ng hold mo muna. Malamig talaga ako dun. Mag-intro lang muna ako. So, Kuya Dave, kung kami man dito ay nagsaya naman siya. Kaya kanina nung Magsalita. Sabi mo na siyang pinuntahan mo at hindi naman pwedeng nagsasalita kung gusto mong panoorin. Nilagay ko po dito para po ang Ito. recap lang po, Katekram. Nung pong linggo, nagpaalam po ang actually, in-outline ko para hindi po ako malito. Ayan, in-outline niya. So, si Dave po, mga kapambihira, nakuha po niya yung pag-outline, paggawa ng script kay June. Doon niya po yan namana. Okay? At gusto ko pong anahin natin dito, kasi parang hindi ko pa talaga ito nadadaanan. Gusto ko pong pagtuon natin ng pansin dito kung paano po sila magbigay ng mensahe patungkol dun sa isang bata. Kay Dave na minamahal nila, ito po yung kanilang mensahe. Gusto ko pong marinig din po ninyo ito, baka hindi pa po ninyo ito naririnig. Ako ngayon ko lang narinig nakita ko lang sa Facebook. Nakita ko yung kulay ng damit nila, hinanap ko, may ganito palang outline si June. Balik tayo. Nilagay ko po dito para po detalyado at wala po akong makalimutan na detalye about po sa mga nangyari. Pero bago ko po ito simulan, Kuya Dave, kung ito man ay makaabot sa'yo o kung sa anumang panahon, mag-18 ka na, may karapatan ka naman na manood ng anong gusto mong panoorin. Okay. Sana kung mapanood mo ito, kung bakit man kami dito nagsasalita. Hindi naman kasi pwedeng hindi kami magsalita, Kuya Dave, dahil hindi naman pwedeng nilalapastangan na tayo ng bago mong, hindi, ng tita mo ngayon na siyang pinuntahan mo at kinampihan mo. Kaya, syempre, lahat ng paglalapastangan mo, di naman pwedeng hindi tayo Kaya kanina nung magsalita. Nakita ko yung nag-uusap sila na talagang disappointed talaga ako. Mamaya naman sir, hold mo muna. Malamig talaga ako dun. Mag-intro lang muna ako. So, Okay, pwede sige, kung kami man dito ay Pakinggan po natin. nagsasalita. Ito ay hindi para sa anumang para i-down ka or para sirain ang Para i-down o para sirain. Pero yung una mo lang banat, ito, malaya daw si Dave manood ng kahit anong gusto niyang panoodin. So, maaaring mapanood niya yan. Alam na natin yung ibig sabihin nun kasi in the long run, na-expose si Dave kung ano yung mga pinapanood. Hindi man lang nila pinakita yung tablet ni Dave or yung laptop ni Dave. Diba? Yung notebook ni Dave, di nila pinakita. Kung anong kinikwento ni June. Pero ayaw daw nilang sirain si Dave dyan ayaw daw nilang sirain. Tingnan natin kung mapapapaniwala tayo ni June dito. Ito po yung aking reaksyon. Honest reaction ko po ito kasi talaga sa totoo lang. Ako po ay nalulungkot sa mga nangyayari talaga sa totoo lang. Si Tekram, humanitarian. Si June, pastor, sabi nila. Si Poray, nakakatanda na. Versus dun sa isang bata. Ako po nalulungkot talaga. Play natin. ang pagkatao mo, ngunit Aha. pinili mo itong ano na to. At hindi naman kami pwedeng hindi magsalita. Ano ba talaga? Sabi mo, pinili mong magsalita ka, hindi para sa Dave ay sirain. Tapos dinidiin mo si Dave na, ginusto mo yan, Dave. Balikan ko lang ng konti, ha. Tinan nyo.
ang pagkatao mo, ngunit Oh, wait lang, wait lang. ako. So, Kuya Dave, kung kami man dito ay nagsasalita, ito ay hindi para Okay. sa anumang para i-down ka or para sirain ang pagkatao mo, ngunit uh, pinili mo to, itong ano na to. At So pinili daw ni Dave na sirain niyo siya. Pinili ba talaga ni Dave na sirain niyo siya? Hindi pinili ni Dave 'yon. Ginusto niyo talaga 'yan, sinadya niyong gawin na sirain yung bata. Hindi pinili ni Dave na sirain niyo siya. Pwede naman kayong manahimik at kausapin siya in private. Pinuntahan niyo sana si Ninong Francis. Yun po yung aking reaksyon dyan, sa totoo lang. Ako po ay nanggagalaiti. Kasi ito humanitarian, ito pastor, ito matanda na. Hindi nyo naisip na yung isang bata dinudurog-durog nyo sa social media. At idinidiin ninyo na si Dave ang nagpili niyan, kaya nyo ginagawa yan. Hindi yan pinili ni Dave. No choice si Dave, no choice kundi umalis sa inyo. Yang ginagawa ninyong yan, desisyon ninyo yan. Hindi yan gusto ni Dave. Hindi yan desisyon ni Dave. Ang galing mong gumawa ng script, John. hindi naman kami pwedeng hindi magsalita. Hindi kami pwedeng itong panahon Yun nga, hindi ka talaga pwedeng hindi magsalita. Kung yan yung gusto mo, pinili mo talaga magsalita. Huwag ka na magpalusot na ayaw mong sirahin si kuya. Huwag ka na magpa-awa-epek na or kunwari mabuti kayo na ayaw nyo talagang pabagsakin si Dave or sirain yung ano niya, kung yung imahe niya. Huwag ka na magpakabuti na kunwari ganun ka. Huwag na. Direktahin mo na. Gusto nyo talagang magsalita para sirain si Dave. Okay. Anyway, hindi ko kayo dyan sinisiraan. Nagre-react lang ako dun sa mga sinasabi ninyo kasi yan yung standard na binibigay ninyo sa amin, na pinapakita ninyo sa amin, na ayaw ninyong manira ng tao. Gusto nyo magpakumbaba kayo, makajus kayo, humanitarian kayo, tumutulong kayo sa mga tao. Eh, what for? Para saan pa yung pagiging humanitarian nyo kung yung simpleng bagay na lang yun na hindi nyo napapalagpas? And besides, isang bata lang yun. Kaka-18 lang. Oh. Buti po nakita ko lang po to sa Facebook. Nakita ko to sa Facebook, may nagre-upload nito. Hinanap ko yung damit, hinanap ko yung kulay ng mga damit, sabi ko, binalikan ko, tinignan ko sa live nila, hindi ko pa pala to nare-reactionan. Okay? Kaya po nag-decide po ako na mag-record ng video at sa mga nakakapanood po nito ay mag-comment po kayo kung ano pang saloobin ninyo, mga kapambihira. Mag-comment kayo. Kung napanood na po ninyo or ako wala akong maalala na reaksyonan ko na to talaga. Kasi kung na-reaksyonan ko na to, maaalala ko to. Meron pala si Jun pala ay ayaw sa script ni Dave. Pero siya mismo gumagawa ng script. Kine-question nyo yung bata na nagbabasa siya, hindi daw bukal sa loob niya. Eh, ang ginagawa nyo, sabi ko na sa inyo, sa iyo nagmana si Jun, si Dave. Sa inyo nang galing yung ganyang strategy. At hindi naman questionable yan. Hindi naman questionable yan. Kung yan talaga yung saloobin mo, nakikita ko naman na talagang yan yung saloobin mo, wala namang problema. Kaya lang, wag ka nang magkunwari concerned pa rin kayo kay Dave, which is hindi naman talaga. Wag na kayo magkunwari, tigilan na ninyo yung pagkukunwari. Tigilan nyo na yung kaplastikan. Sasabihin nyo, ayaw nyo masira yung bata, ayaw nyo siraan yung bata. Ginusto lang talaga ni Dave. Hindi ganon. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Direktahin mo na. to na ito na yung tinahak mo na desisyon. Hindi kami pwedeng hindi magsalita, kuya. Okay. Kailangan namin magpaliwanag dahil marami hong apektado. At hindi para ho kami magmalinis, kundi para ho, sabihin lang po yung totoo. Para ho, alam niyo po Katekram, hindi na po tayo Hindi daw para magmalinis. Samantalang, excuse me po. Samantalang, nung nagre-reaction ka dun sa script na binabasa ni Dave, sinasabi mo, bakit nagde-defensive ka kagad na sinabi mo ay sinulat mo to tapos hindi mo pinagawa, hindi daw ni Dave pinagawa sa iba. Ang response mo dun, sabi mo kay Dave, bakit parang defensive ka na kagad? Bakit defensive ka na rin dyan na sinasabi mo na nagmamalinis kayo, na hindi kayo nagmamalinis? Bakit nagde-defense ka na kagad na hindi kayo nagmamalinis? May nagpaparatang na ba sa inyo, nagmamalinis kayo?
Bakit nagdedepensa na agad kayo diyan? So, naku, babalik sa'yo lahat ng ginagawa mo kay Dave, eh. Babalik sa inyo 'yan. Mananahimik sa mga tinatago natin, Kuya Dave. Kung napapakinggan mo ito, marami tayong pag-uusap Okay? at lagi kong pinapaalala sa'yo na wag kang magtatago sa kasinungalingan. Mhm. Wag mong alagaan ang ugali na Mhm. na Napilit kong Na- binabago sa kanya. yun nga, yung ugaling pagsisinungaling. At Katekram, hindi po ito mababaw po na issue na tipong noon lang po siya nagsinungaling. Ito pong bagay po nito pagdating po sa pagsisinungaling ay napakahaba ko na panahon na pilit ho namin itinuturo. Hindi man ho namin ito publicly kino-confess ho sa inyo dahil gusto natin protektahan itong bata. Ayan yung sinasabi ko. Ayan yung sinasabi ko na, ginawa ninyo 'yan, inilihim ninyo 'yan kasi nga pinagkakakitaan niyo si Dave, eh. Nung umalis na saka niyo lang binulgar. So, alin ba talaga ang totoo? Yan yung mahiwagang tanong. Alin yung totoo? Yung for the whole 5 years o yung mga paratang niyo ngayon do'n sa bata? Do'n kami nagtataka, eh. 'Di ba sabi mo ang gusto ninyo transparency, honesty, and besides meron ka pang sinasabi do'n sa isa mong video. May sinasabi ka pa do'n sa isang video na pawang katotohanan lang ang gusto mo. Oo, katotohanan at ayaw mong manloko ng tao. Eh, tila yata yung buong 5 taon, eh, niloko niyo yung mga sponsor. Tingnan niyo, sinasabi niyo na mabuting bata si Dave for the whole 5 years, tapos sinasabi niyo ngayon na hindi na pala bago yung pagsisinungaling ni Dave, which is binabago niyo, sinusubukan niyong baguhin for the whole 5 years. Alin ang totoo do'n? Yan yung mahirap. Nasaan yung transparency and honesty do'n, nasaan yun? Na samantala kung sinasabi niyo ngayon na hindi deserving si Dave tulungan, kung sinasabi ninyo ngayon na hindi si Dave deserving tulungan, dapat noon niyo pa yan sinabi. Para hindi nakahakot ng milyones, eh, wala sana kayong nai-transfer. Diba? Dapat noon niyo pa yan sinabi sa mga sponsor ni Dave para hindi na kayo nagsasalita ngayon na lumaki yung ulo ng bata. Dapat noon niyo pa yan sinabi para hindi na siya na-sponsoran. Wala sana kayong nai-transfer, wala sanang hinahabol yung bata ngayon. Eh, hindi kayo naging tapat, hindi kayo naging honest, hindi kayo naging transparent. Tapos ngayon, bigla-bigla niyong i-expose yung ugali ng bata. Ayan yung mahirap. Kayo, mga kapambira, anong masasabi niyo dito? Pinagmukha sa inyong mabait yung bata pero hindi naman daw pala. O alin ba talaga ang totoo dyan? Saan banda kayo nagsisinungaling? For the whole 5 years o ngayon, saan kayo nagsinungaling? Saan kami maniniwala? Ito yung lagi kong argument, eh. Saan kayo maniniwala? Ha? Saan tayo dapat maniwala? Doon sa 5 taon o dyan sa mga sinasabi nyo ngayon, June? 3 months ago lang yan, hindi pa natatagalan. Ulit tayo. At dahil umaasa ho tayo, nananalangin na tuluyan silang magbago at iwan nila yung dati nilang nakasanayan. Ngunit kamukha nito, puno ng elemento ng pagsisinungaling itong pinili mong puno ng elemento ng pagsisinungaling. Sino yung may puno ng elemento ng pagsisinungaling? Di ba mas matindi yun? Sandamakmak na pagsisinungaling yung for the whole 5 years? Na hindi nyo sinasabi sa mga sponsor, sa mga nagmamahal dun sa bata, wag na po kayo mag-sponsor dito kasi hindi po yan deserving tulungan. Kami na po ang bahala dyan. Kami na po ang bahala dyan. Sa iba na lang po kayo mag-sponsor kasi hindi po yan deserving tulungan. Dapat noon nyo pa sinabi. Alin yung mas maraming elemento ng kasinungalingan? Noon, 5 taon o yung elementong ginagawa mo ngayon? May elemento ka pang nalalaman. Elemento ng kasinungalingan, lumabas ka. Ngayon, naglabasan yung elemento ng kasinungalingan. Sa nakikita ng mga tao, yung elemento ng kasinungalingan, mas marami doon sa 5 taon kung totoo man na masama ang ugali ni Dave. Kung totoo man na sinungaling si Dave, eh di mas maraming elemento ng kasinungalingan sa loob ng 5 taon. Kung ano ng elemento na babanggit natin. tinahak mong landas. Yun yung nakakatakot. At ayan, gusto ko lang pong mag-intro ka Tekram dahil Okay? basahin ko na lang kaya to. Eh, tama, dapat talaga binasa mo na lang. Kasi nahuhuli ka lalo, eh. Dapat binasa mo na lang. Naggawa ka pa ng script, di mo rin pala babasahin.
Pero agree naman ako dun sa lahat ng sinabi mo. Oo, agree naman ako dun. May mga elemento pa ay talagang nahuhuli namin yung mga elemento na yon. 5 taon may elemento pala ng kasinungalingan nagaganap. How sad. Napaka-sad po ito dun sa part ng mga supporter ng bata na niloloko niyo lang pala sila. Sa mga di po nakakaintindi, ang ibig sabihin po nun, naging, dishonest po sila sa inyo for the whole 5 years. Hindi nila sinasabi sa inyo yung totoo, yung totoong sitwasyon na sa makatotohanan po ay dapat ay sa iba na kayo nagsusuporta, ibang bata na yung minamahal ninyo. Si Dave pa yung pinagtutuunan niyo ng pansin kasi masama palang ugali, sinungaling pala, according sa kanila. Bakit hindi niyo sinabi sa inyo? Hindi po sapat na dahilan yun na sinusubukan niyong ituwid yung bata. Dapat maging honest kayo dun sa mga tao. Oo, pero hindi niyo kailangan sabihin in public yon. Ang gusto kong sabihin, puwede niyo namang sabihin in private sa kanila. Ah, hindi ko sinasabing sabihin niyo in public or i-broadcast niyo na si Dave ay masama. Kasi dun nga ako nag-aalma rin, na pinapahiya niyo yung bata in public. Ang ibig ko dong sabihin, puwede niyo naman sabihin yung mga sponsor, "Tita, ninong, ninang, iba na lang po ang pagpokusan natin. Tama na po tayo ng kakapa-event kay Dave. Tama na po tayo ng kakapaletsyon kay Dave. Stop na rin po tayo ng kakapabunot." Oh, 'di ba gano'n? Bakit hindi niyo ginawa 'yun? Wala sana kayong nai-transfer na pera, 'di ba? Ito po ang posisyon ho namin, Katekram, Oo. sa almost Ayan yung posisyon nila. Pakinggan natin ha, mga kapambihira. Pasensya na po medyo napapaos na ako. Okay, tuloy tayo. 6,000 ho. Ito po yung posisyon ho namin, sa Manalastas family. At pakinggan po ninyo. Mhm. Kung ayaw na po ni Kuya Dave sa amin, hindi naman po namin ipipilit ang sarili namin. Kung ang gusto lang namin, kung may respeto sila, yung mga taong kasama ni Kuya ngayon, ay kahit papaano sana iniisip nila na si Tatay Ram ang naging daan para makilala nila si Kuya Dave. At sana man lang hindi sa ganitong bastos na pamamaraan. Nababastusan pala kayo. Mhm. At gumamit pa kayo ng mga tao para magawa ninyo ito. Hmm. Ano bang sa tingin mo, ano bang mararamdaman ni Dave? Nung ini-expose mo yung ugali niya, kung totoo man yang ini-expose mo. Ano bang mararamdaman ni Dave na ini-expose mo in public na si Dave pala isang sinungaling? Siyempre paniniwalaan kayo ng mga tao, kayo yung nag-alaga ng 5 taon. Oh, 'di ba? Para sa'yo, Kuya Dave, sana si Nanay Apple ang ni-reach out mo Mhm. at sa kanya ka humingi ng tulong kung gusto mong umalis dito. Mhm. Dahil Bakit naman si Nanay Apple pa? Ay alam naman nating lahat na incapable nga yung nanay niya. Alam naman nating lahat 'yun. 'Di ba binubully niyo nga ngayon yung nanay niya? Bakit naman ididimad mo pa na si Dave na walang ibang puwedeng lapitan si Dave kundi yung nanay niya? Kaya nga nung bata pa lang siya, umalis na siya do'n, 'di ba? Yan lang yung mga alibay mo para lahat na lang ng ginawang desisyon ni Dave ay mali kasi kahit yung taong nilapitan niya mali rin. Ano bang maitutulong nung nanay niya sa panahon ngayon? Noon nga'y wala na ngang maitutulong. How much more ngayon? Kaya nga ang daming pagbabatikos dun sa nanay, Pati iba naman yung siya yung nanay mo. hmm, Hindi yung pati sarili mong nanay na nagluwal sa'yo, hmm, marami man siyang pagkukulang sa'yo, oo, ay kinasangkapan mo. kinasangkapan saan? Na-impluwensyahan ka man ng iba o hindi, nasa sayo na yun. 'Di ba? Kahit papaano, naging bahagi si Nanay Apple dun sa pagtakas niya dun sa poder ninyo. Oh, kung kinasangkapan niya yung nanay niya para maging legal yung proseso at para walang question. Kasi that time hindi pa siya 18, Huwag mo nang questionin yun, Jun. Na para bang gusto mong sabihin walang ibang puwedeng takbuhan si Dave kundi yung nanay niya lang. 'Pag tumakbo siya sa iba, mali yun. Hindi nga po puwede, siyempre hahanap yun ng talagang makakatulong sa kanya. Pati iba naman yung lahat na lang mali.
Ngunit hindi yan gawain ng isang batang may pagmamalasakit sa mga taong nag-alis sa iyo sa dati mong kalagayan. Oh, hindi daw 'yan gawain ng isang batang may pagmamalasakit sa taong nag-alis sa'yo sa dati mong kalagayan. Hindi ito mensahe ko sa'yo Jun, kung 'yun ay hindi gawain ng isang batang taong may pagmamalasakit, 'yang ginagawa ninyo, ito ang aking open letter sa inyo, hindi 'yan gawain ng isang taong totoong tumutulong ng bukal sa puso. Uulitin ko ha, kung sinasabihan niyo si Dave ng gano'n, ito yung mensahe ko sa inyo. Yang ginagawa ninyo, hindi yan gawain ng taong totoong tumutulong at bukal sa puso ang pagmamahal at pagtulong. Kasi bakit? Kung bukal sa puso ang pagtulong ninyo at bukal sa puso na kayo ay nagmahal doon sa bata, ibinigay ninyo ang lahat na magagawa ninyo para doon sa bata, hindi nyo kailangang wasakin yung pagkatao ng bata sa social media. Hindi nyo kailangang isumbat lahat ng naitulong ninyo dun sa bata. Kasi nga, kung totoo kayong tumutulong. Bakit nagkakaroon ng sumbatan, pagpapaalala sa mga nakaraan? Bakit nagkakaroon ng ganyan? Bakit po pinapatulan ninyo yung bata na sa halip na irespeto lamang ninyo yung kanyang desisyon? Na siya ay umalis sa poder ninyo, hindi na niya kinaya yung pag-alis, yung nangyayari sa loob ng bahay na bato sa lugar ninyo? Hindi na niya kinaya, bakit hindi nyo ginawang irespeto yun? Hindi yan gawain ng totoong tumutulong. Kasi pag ikaw ay totoong tumutulong, hindi mo na kailangang kwentahin yon. Hindi mo na kailangang ipamukha sa kanya yung mga naitulong mo. Kasi alam mo, kapag ikaw ay totoong tumutulong, masarap sa pakiramdam na ang nakakaalam nga lang nun, yung nasa taas at ikaw. Hindi mo na kailangang ipamukha sa buong mundo. Ayun na nga naka-video na nga, kaya nga marami nagdi-disagree sa poverty porn. Tapos ayan pa, pinapamukha mo pa sa buong mundo yung 5 taon na ikain niya na lahat-lahat. Oh, kung si Dave ay gano'n, sinasabihan niyo na hindi ugali 'yon ng batang may malasakit sa taong tumulong, hindi rin 'yan gawain ng taong totoong tumutulong, Jun. Makinig ka. Sana naiintindihan po ninyo sa mga kapambihira ko din na nakikinig sa akin. At kung may mapapanood kayong ibang mga charity vlogger na ganyan, nako, from the word humanitarian and charity, hindi dapat gawain yan ng isang humanitarian. Doon pa lang humanitarian, tumutulong ka sa tao tapos may mga ganyan pala. Akala ko ba bukal sa puso yung pagtulong nyo? May respeto kayo sa tao. And remember, bata lang yun. Diba? Pasensya na po kung nakaka-react ako ng ganito kasi nga, durog na durog yung bata sa pinagagawa ninyo. Hanggang ngayon, may mga video kayong nilalabas na kasiraan ng bata. Ito kaya nabalikan ko to kasi gusto kong pagtuunan ng pansin, meron ka palang open letter kay Dave, meron ka din palang binabasa. Na walang ibang inisip at pinangarap kundi mapabuti ka at magabayan ka hanggang marating mo ang mga pangarap mo sa buhay. Mhm. Ang ginawa naming pagdidisiplina ay sakal pa lang ang dating sa'yo. Oh. Hindi mo masisisi yung bata doon. Kung yung pagdidisiplina ninyo ay may kasamang pagsapak, may kasamang paghambalos, may kasamang masasakit na salita, hindi mo masisisi yung bata na yun yung mararamdaman niya. Kung yun yung disiplina ninyo, okay, disiplina ninyo yun. Pero hindi nyo pwedeng kontrolin yung nararamdaman ng bata. Kasi, unang-una, kaya nga siya umalis na dun sa poder ng magulang niya before. Naranasan na niya yan. Tapos ipaparanas mo ulit ngayon. Kung yan yung disiplina ninyo, okay. Hindi namin pwedeng baguhin yan, disiplina ninyo. Hindi namin pwedeng baguhin yan. Hindi namin kayo pwedeng manduhan at tanggalin nyo yung disiplina nyo. Kung yan ang gusto nyo disiplina, sige, ipagpatuloy nyo yan. Pero hindi nyo pwedeng hadlangan yung nararamdaman ng isang batang dinidisiplina ninyo.
Kasi kung yun ay sakal na pala sa kanya, wala kang magagawa dun. Pakiramdam niya yun eh. Damdamin niya yun. Hindi mo yun pwedeng hadlangan. Hindi rin namin kayo pwedeng hadlangan kung yan yung disiplina nyo. Sige, walang problema. Pero yung taong dinidisiplina ninyo at hindi nyo naman kadugo, kung nakakaramdam ng ganun, huwag nyong panghimasukan yung damdamin niya. Sino po nakakaintindi ng sinasabi ko? Hindi namin kayo pwedeng panghimasukan na tanggalin nyo yan. Pero yung damdamin ni Dave, huwag nyo rin panghimasukan. Natural na mararamdaman niya yon. Natural yun ang mararamdaman niya. Kasi kaya nga siya umalis dun sa una niyang pamilya, di ba? Tapos ipaparanas niyo pa yung sapak, paghambalos, inamin niyo na rami lahat. Oh, dahil sa burger at sa sopas. Oh. Tapos parang ang dating dramang-drama mo na yung palang disiplinang binibigay namin sa'yo ay sakal na pala sa'yo. Okay lang yun kung yun talaga yung disiplina niyong kinalakihan, wala namang problema. Pero uulitin ko, kahit sinong tao, hindi niyo pwedeng panghimasukan yung damdamin niya. Hindi niyo pwedeng questionin yung damdamin niya. Yun yung nararamdaman niya sa inyo eh. Okay, play tayo. At kung mas pipiliin mong maging malaya sa gabay namin, ay irerespeto namin ito ng buong buo. Oh, nasan yung respeto? Nasan yung respeto na sinasabi mo na kung si Dave ay gusto niya maging malaya, nasan yung respeto? Anong ginawa ninyo dun? Past tense na. Ano yung ginawa ninyo? Live kayo ng live, atake kayo ng atake sa mga videos nyo. Hindi namin makita. Pipikit mata na lang ba kami? Tatakipan na lang ba namin ang tainga namin? Asan yung pagiging malaya na sinasabi mo? Asan yung respeto doon sa pagiging malaya? Sa tingin mo, nirespeto niyo si Dave sa pagiging malaya? Sa kanyang desisyon na maging malaya, nirespeto niyo ba siya doon? Hindi niyo siya doon nirespeto. Hindi niyo siya doon nirespeto. Yung kanyang desisyon na umalis sa inyo, hindi niyo ginalang, hindi niyo hinayaan. Hindi kayo nakamove on doon sa bata. Kung ano-anong pinagagawa ninyo. Oh, pasensya na po kung nakakapagsalita ako dito. Kailangan ko lang itong ibigyan ng linaw sa mga tao. Kasi, ang ganda ng mensahe mo. Pag ito lang yung pagaganahin mo, pag yung tenga lang. Pero pag danamnamin mo sa utak mo at sa puso mo, iintindihin mo, teka, may respeto ba talaga nangyari? Wala kaming nakitang respeto. Kasi siguro kung totoo na may respeto kayo, baka hindi nangyari yung mga live na yan plus yung mga reactors. Kung nirespeto nyo yung bata, hinadlangan nyo yung mga reactors, nag-stop din kayo sa pagla-live agad. Tapos sinabi ninyo na, Dave, pinapalaya ka namin kung ano man ang naging atraso namin sa'yo, kung ano man ang nagawa mong mali, kalimutan na natin yon. Kung dyan ka masaya, susuportahan ka namin. Tapos ang lakas ng loob mo, magsalita ka ng respeto dito. Hindi namin nakita yung respeto sa totoo lang. Huwag mo kaming sisihin kung hindi namin nakita yung respeto. Kasi wala naman kami talaga nakikita. At dalangin namin na ang desisyon mong iyan ay mas mapabuti ka at magtagumpay ka sa iyong karera. Okay? Hindi kami perpektong pamilya at para sabihin namin wala kaming pagkakamali o pagkukulang sa iyo. Okay? Pero ginawa namin ang lahat sa abot ng aming kakayanan para mailihis kayo sa mali at lumaki kayong mababait, magagalang, marespeto at makadiyos. Okay? Oo, Tama naman. Okay? hindi namin kayang suportahan ka sa mga bagay na gusto mo na alam namin magpapahamak sa iyo. Ngunit sana'y maunawaan mo na mahal ka namin at ayaw ka naming mapahamak. Okay, yung pagdidisiplina, sobrang pagmamahal, ayaw nilang mapahamak si Dave. Oh, kung ano man yung pagkakamali ni Dave, ayun na nga po eh. Yun na nga, yung aking first argument dyan, sa mga pinagagawa ninyo dyan, kung talagang mahal na mahal ninyo si Dave, hindi nyo sana ipinablik yan. Hindi nyo sana ipinablik yan sa totoo lang. Kasi once na naipublic na yan, magkakaroon na po ng boundaries, magkakaroon na po ng masisira na. Masisira na yung connection ninyo. Kasi masakit na po yun dun sa part ng taong ipinablik ninyo. Masakit na po yun. Durog na po ang pagkatao nun. Hindi nyo nga alam eh. Buti nga kinaya ng bata. And ako po ito po yung lagi kong sinasabi,
Kung sarili ninyong anak talaga yan si Dave, halimbawa anak mo Jun, anak ni Porin, or anak ni Tekram, hindi niyo gagawin yan. Promise. Hindi nila gagawin yan kahit kayo maka-Tekram. Kung anak nila yan, hindi po nila gagawin yan sa harapan ninyo na sa publiko nila, yung sarili nilang anak, ipapahiya nila sa harapan ninyo. Hindi po nila gagawin yan. Huwag na po tayo magpaka-ipokrito. Kung sa anak po nila yung nangyari, never po nilang gagawin yan. Never. Ngunit iba pala ang tingin mo dito. Mhm. Paghihigpit at pananakal pala sa iyo ang mga bagay na ito. Okay. Nakikita lang namin na ang kalayaang hinihiling mo ay hindi makakabuti sa iyo. Mhm. At sa pag-alis mo sa poder namin para sa kalayaang hiling mo, ay isipin mo pa ding mabuti ang mga desisyon mo sa buhay. Para balang araw, makita mo ang sarili mo sa tugatog ng tagumpay. Okay. Wala kaming ibang hangad, kundi ang mapabuti ka. Okay. Sa Wala kang ibang hangad kundi ang mapabuti. Sige, paniwalaan na lang natin yan. ilang milyong taong naiyak at napamahal po kay Kuya Dave. Okay. Sa mga magigiting ho ng mga OFW at sa mga supportive ho na katekram sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay. Sa mga ninong at ninang natutupong nagmahal sa ating pong Kuya Dave. Aha. Nagpapasalamat po kami ng buong puso. Mula nung una nating nakita ang batang kargador hanggang ngayon. Ang mga pangarap na sabay-sabay nating binuo noon, mga pangarap na sama-sama nating inaasam na mangyari ay unti-unting nawawala. Mhm. At para sa mga tao na pinili ni Kuya Dave, sana po'y gabayan ninyo siya para mapabuti at hindi pagkukonsinte sa mga bagay na pwedeng ikapahamak niya. Okay. Kung totoong mahal niyo si Kuya Dave, gabayan niyo siya ng tama. Mhm. Yun po. Okay, ganda ng mensahe. So, may mensahe sa mga wakwak. Gabayan ninyo si Dave. Tama naman yun. Kahit hindi ka magbitaw ng mensahe, gagawin talaga nila yan. May mensahe ka din dun sa mga nagmahal kay Dave. Nag-declare ka na yung pangarap ninyo kay Dave, unti-unting nawawala. Anong ibig sabihin nun? Negative na naman yon. So, sa totoo lang, ngayon ko lang napakinggan tong may ganyan pala siyang kodigong binabasa. Sabi ko na sa inyo si Dave nagmana kay Jun. Sana po ay maintindihan po niyo katekram ang posisyon po natin dahil nagsalita na Ayan na. May mahiwagang mensahe. After nito mga video to, ayan na, puro banat na yun kay Dave. 35. 35, kaya 39 na. Hindi ko naman daw ano yan. Gigilan ko yung ganyan, yung sinasamahan. Yan. Lahat na sila nagsasalita dyan, puro na aatake na nila yung bata. Kala ko baga, ayaw nyo mapasama si Dave. Napanood nyo na ba to? Ayan hindi pa ho tapos. Technically, informal ho na consent lang ang meron ho ang Tatay Ram. So hindi pa ho yun legal na 100%. Pero syempre, dahil alam naman natin, Sabi niya gano'n. sabi ni Lolo A. Kaya sabi ni Tito Ading. Ay, Kaya pero siguro tatanong ko na hindi ko pa pala to nare-reactionan sa live tong video na to na skip natin pala to. Marami pala dito mga laman may mga sinasabi pala dito sila nang may mga pwede kong i-open yung ibang napag-usapan namin. Bakit? Ngayon po, sabihin nyo ibigay kay Kuya Dave, wala akong kasi so yung katekram sa lahat po ng mga groups nasa sa inyo naman. Hindi nyo kasi naiintindihan. Tito Ading, sila paring Joe o Tatay Ram. Magsama kayo dalawa, pakita yung dalawa kung meron kayong ginasusdan. Ayan na. So, maganda po yung mensahe niya. Napakaganda po nung mensahe. Ang akin lang pong nakikita po talaga, lagi pong nadidiin si Dave. Lagi po nilang dinidiin. At lagi po silang, kumbaga nagpapaka-ipokrito na kunwari concerned sila kay Dave sa una. Pero sa middle part nung kanilang mensahe, binabanata na. Nakikita po ninyo yun? Na kunwari mahal nila si Dave, pero habang nag-release na po ng mensahe, wala nang pagmamahal doon. Wala nang pagmamahal po doon. Hindi, ito po lagi po nilang sinasabi na pagkukonsinti daw po yung ginagawa namin. Hindi po yun pagkukonsinti. Kasi po, kung ginawa nyo po yan in private, walang problema Pero dahil ginagawa nyo in public yan, para saan? Lalo nyo lang pinapalayo, lalo lang lumalayo hanggang sa tuluyan ng mawalang koneksyon sa inyo si Dave. Wala na po, kahit marami nagsalita, may pastor na nagsalita, kung sino-sino na po nagsalita, kung sino-sino na pong in-interview ni Ramil, hanggang ngayon in-interview pa yung patay-tatayan daw ni Dave. Yung pinaka-latest. So wala na talaga pong connection, malabo na pong
ma-restore pa ulit yan mga kapambira. Yun lamang po ang aking masasabi sa video 'to. So kung nagustuhan po ninyo pa-like and share po mga kapambira. Nabalikan ko lang po 'to kasi nakita ko sa Facebook, eh. Meron palang ganitong mensahe si Jun. Ah, Dito sa middle part pinag-uusapan na po diyan yung pera, yung mga sponsor, and then yung mga ginagawa ni Dave. Andiyan na po yun, pinag-uusapan na po nila yun diyan. So ito lang po, pakatandaan po ninyo ha, ito pang pakatatandaan nyo. Kung sa sarili po nilang anak yan nangyari, hindi po ninyo yan makikita in public, yung ginagawa nila ngayon. At maging kayo man din, kung alam ninyo na yung anak ninyo may pagkakasala, may pagkakamali, kahit vlogger kayo, hindi reason yun para isapubliko ninyo yung kahihiyan nung anak ninyo. Okay? And maliwanag na maliwanag, malinaw po sa ating pagtingin at pag-unawa na talaga pong sa mga nangyari po, sinamantala po nila na may issue, may live si Jun, may live si Tekra, may live yung mga reactors, araw-araw. So, alam na po natin yun bilang isang content creator, naiintindihan ko sila. Pero hindi ko lang sila maintindihan dun sa part na nagmahal sila ng isang bata, nag-ampon sila ng isang bata, na in the end lang din naman pala, sila lang din pala yung sisira at wawasak. Dun ko lang hindi talaga sila maintindihan. At paki-stop na po na sinasabi niyong mahal niyo si Dave. Wag na, tanggalin niyo na yung salitang yun. Kasi yun yung nagiging standard namin para pagbasihan yung mga ginagawa ninyo. Kasi sa inyo nanggagaling yung standard na yun. Hindi naman sa amin. Pakitanggal na lang po yung mga ganong salitaan ninyo na kunwari, maka-Diyos kayo. Pakitanggal na lang yun. Kasi yun yung nagiging standard namin sa inyo. Yun yung nagiging standard. Pakitanggal na lang po yun. So yun lamang po mga kapambira at see you tomorrow. See you on my next vlog. Bye-bye po, bye-bye. God bless po.